Alam mo yung feeling na akala mo fairytale na ang buhay mo. Isang bilyonaryong asawa, marangyang mansyon at lahat ng luho na pangarap ng iba. Pero paano kung sa bawat pagpikit mo sa gabi ang katabi mo ay hindi pala asawa, kundi isang taong ang tahingad ay ang pagbagsak mo? Mga kaibigan, welcome sa The Billionaire's Unloved Wife and the Unborn Child. Dito natin tutuklasin ang madilim na sikreto sa likod ng perpektong kasal ni Alexa at Rodel Montefalco. Hindi ito basta love story, ito ay kwento ng pagtataksil ng mga aninong nakamasid sa bawat sulok ng mansyon at ng isang batang tinuturing na hatol ng kamatayan sa mundong puno ng ganid. Kaya mo bang manatili sa tabi ng lalaking ang tanging nais ay lamunin ka ng dilim? O hahayaan mo na lang ang mga lihim ng nakaraan ang tuluyang sumira sa inyong mundo? Ihanda ninyo ang inyong mga puso dahil sa kwentong ito, ang tunay na halimaw ay ang taong akala mong kakampi mo. Tara, sabayan niyo akong pasukin ang madugong laro ng kapangyarihan. Simulan na natin. Isang kasalang binuo sa kasinungalingan, isang pusong ginawang bilanggo, isang sikretong kayang magpabagsak sa isang imperyo. Para sa buong mundo, ang kasal ni na Alexa Valderrama at Rodel Montefalco ay isang fairy tale na natupad. Siya ang mahirap na babaeng sinuwerte at si Rodel ang bilyonaryong nagbigay sa kanya ng lahat. Ngunit sa likod ng mga lente ng kamera at marangyang mga piging, isang impyerno ang naghihintay. Gabi-gabi nilalamon si Alexa ng malamig na trato ni Rodel. Hindi siya asawa para sa lalaki, siya ay isang intrusa, isang kasangkapan para makuha ng mga Montefalco ang lupain ng kanyang ama. Hindi kita mamahalin kailanman. Ang paulit-ulit na sumpa ni Rodel habang ang kanyang puso ay nananatiling nakakulong sa nakaraan kasama ng babaeng tinuturing niyang nawalang pag-ibig. Ngunit lahat ng pagkukunwari ay guguho nang matuklasan ni Alexa na may nabuo sa kanilang sinapupunan. Isang bunga na isang gabing puno ng galit at pagtataksil. Sa isang mundong puno ng mga taong handang pumatay para sa mana, ang kanyang pagbubuntis ay hindi isang milagro, kundi isang hatol ng kamatayan. Habang patuloy na naglalapit ang panganib mula sa mga kaaway ni Rodel at sa mismong mga taong pinagkakatiwalaan niya, mapipilitan si Alexa na magtago sa dilim. Ngunit paano siya lalayo kung ang lalaking tunuturing niyang kaaway ang siya ring nagbabantay sa bawat galaw niya? Higit sa lahat, paano niya tatanggapin ang katotohanan na ang kanilang pagsasama ay hindi lang basta maling desisyon. May isang lihim na nakabaon sa nakaraan, isang pagtataksil na mas madilim pa sa kasalukuyan at isang twist na magpapakita kay Alexa na ang tunay na halimaw hindi ang lalaking hindi siya minahal, kundi ang lalaking nagpanggap na kakampi niya. Sa gitna ng laro ng kapangyarihan at paghihigante, kakayanin kaya ni Alexa niligtas ang kanyang anak o hahayaan niyang lamunin siya ng anino ng bilyonaryo na nagpaguho ng kanyang mundo? Ang bawat pagpatak ng orasan sa loob ng Grand Ballroom ng Montefalco Mansion ay tila isang matalim na karit na unti-unting humahati sa katahimikan ni Alexa. Ang paligid puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling tuxedo at gown, mga taong ang tingin sa kanya bilang isang bride kundi bilang isang magnanakaw. Isang babaeng sumulpot sa kawalan para agawin ang posisyon na dapat ay para sa iba. Nakasuot si Alexa ng isang couture gown na gawa sa mamahaling lace at perlas, ngunit sa bawat hakbang niya, tila mabigat na bakal ang nakakabit sa kanyang katawan. Ramdam niya ang mga matatalim na titig ng mga panauhin, ang mga bulong-bulungan na umaalingaw sa bawat sulok ng silid. Ngiti, Alexa, huwag kang magbukang kawawa sa harap ng mga taong ito. Isang malamig na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Napatalon ng kanyang puso, si Rodel Montefalco, ang lalaking katatapos ng niyang pakasalan sa harap ng altar, ang lalaking dahilan kung bakit siya naririto, nakagapo sa isang kasunduan na hindi niya kailanman hinangad. Humarap si Alexa sa asawa, ang mga mata ni Rodel kasing itim ng gabi, walang bakas ng emosyon kundi purong puot at pagkasuklam. Rodel, pakiusap, huwag mo kung tatawaging Rodel sa harap ng mga bisita. Putol nito, ang boses ay mahina, ngunit may halong banta. Ang kasal na ito ay isang sumpa para sa ating dalawa. Alam mong ginagawa lang to dahil sa presyon ng ama ko at para sa lupain ng pamilya mo. Pagkatapos ng gabing to, huwag kang aasa na may magbabago sa trato ko sa'yo. Umalis si Rodel at naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga estranghero.
Tumingin sa Alexa sa isang malaking salamin sa gilid ng ballroom. Nakita niya ang isang babaeng matapang sa labas, ngunit durog na durog sa loob. Ang kanyang ama ay pumanaw na at ang kumpanya nila nasa bingit ng pagbagsak. Ang pagpapakasal sa isang Montefalco ang tanging paraan para mabayaran ang mga utang na naiwan ng kanyang ama. Wala siyang choice, wala siyang takas. Habang nagaganap ang marangyang party, biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Naramdaman ni Alexa ang isang kakaibang kirot sa kanyang puson. Isang malakas na pintig na hindi niya may paliwanag. Sumikit ang kanyang ulo at ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay naging sanhi ng kanyang pagkahilo. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa powder room. Pagpasok sa loob, nilock niya ang pinto at sumandal sa pader, humihingal. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag at kinapa ang isang maliit na box na tinago niya ilang araw bagong kasal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pregnancy test kit. Lumipas ang ilang minuto, tila isang tiglo. Ang tagal. Nang tingnan niya ang resulta, halos tumigil ang paghinga niya. 2 pulang linya. Hindi ito maaari, bulong niya. Ang luha, tuloy-tuloy na bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi ngayon. Ang batang to ay bunga na isang gabing. Ang bawat isa sa kanila ay naging biktima ng sariling mga demonyo. Ng isang gabing hindi niya nais pag-usapan. Ngunit paano niya to sasabihin kay Rodel? Ang lalaking tinuturing siyang kaaway. Ang lalaking ang tanging nais ay ang kumpanya ng kanyang ama at ang paghihigante sa kanyang pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng powder room ng marahas. Pumasok si Rodel. Ang mukha bakas ng iritasyon. Nang makita niyang test kit sa kamay ni Alexa, napakunot ang kanyang noo. Ano yan? Tanong ni Rodel, sabay kuha ng test kit mula sa nanginginig na mga kamay ni Alexa. Tumigil ang mundo ni Alexa. Ang lahat ng ingay sa labas ay tina naglaho. Nakita niya ang pagbabago ng mukha ni Rodel. Mula sa galit, naging pagkalito at unti-unti, napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Buntis ka? Tanong ni Rodel. Ang boses ay mababa at puno ng babala. Alexa, sabihin mo sa akin, kaninong bata to? Hindi nakapagsalita si Alexa. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging payapa. Ang sekretong ito ay ang magsisilbing detonator ng isang bombang matagal nang nakatanim sa kanilang pagitan. Ang katahimikan sa loob ng powder room ay kasing bigat ng 1,000 toneladang bakal. Ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na paghinga ni Alexa at ang malamig na pagpatak ng gripo sa lababo. Hawak ni Rodel ang test kit na tila isang ebidensya na isang krimen. Sumagot ka, Alexa? Ulit ni Rodel. Mas mababa ang tono nito ngayon, mas nakakatakot, mas mapanganib. Hindi ako natutulog nang walang proteksyon at hindi ko hahayaan magkaroon ng kinalaman ang katawan ko sa isang babaeng katulad mo. Kanino ang batang ito? Ramdam ni Alexa ang pagdurog sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng sakit na pinadama nito sa kanya, ang marinig ang pangungutya ni Rodel sa kanilang pagsasama ay parang sampal na hindi niya kayang ilagan. Sa'yo, Rodel, sa ating dalawa, madiin niyang sagot. Pilit na pinatatatag ang boses kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod. Bigla, hinawakan ni Rodel ang kanyang baba at pilit siyang tumingin sa mga mata nito. Ang haplos ni Rodel ay hindi malambot. Ito ay marahas, puno ng pagdududa. Sa ating dalawa? Anong petsa na ba? Ilang linggo nang nakakalipas simula nung gabing yon. Huwag mo kong gawing tanga, Alexa. Alam nating pareho ng gabing yon, bunga lamang ng alak at ng pagtatangka mong ipakulong ako sa kasalang ito. Hindi ako nagsisinungaling, giit ni Alexa habang ang mga luha ay nag-uunhang pumatak sa kanyang pisngi. Kahit anong tingin mo sa akin, hindi ko ipagpapalit ang dangal ko sa kung sino lang. Ang batang ito ay dugo at laman mo. Binitawan siya ni Rodel ng marahas na naging dahilan upang mapaatras si Alexa at sumandal sa pader. Tumalikod ang bilyonaryo, hinilot ang kanyang sentido. Ang batang ito ay walang lugar sa mundong ginagalawan ko, lalo na kung di ko sigurado ang pinagmulan nito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alexa. Ang boses ay pabulong na dahil sa takot. Humalap mo rin si Rodel sa kanya. Ang mga mata nito puno ng maitim na kapangyarihan.
Hindi mo maaaring panatilihin ang bata. Magpa-schedule ka ng pagpapa-abort sa lalong madaling panahon. Hindi ko kailangan ng tagapagmana na magiging sagabal sa plano ko, lalo na kung may duda ako sa katapatan mo. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang lalaking to, ang asawa niya, ay handang pumatay ng sarili niyang anak bago pa man to mabigyan ng pagkakataong mabuhay. Hindi, hindi mo pwedeng ipagawa sa akin yan. Anak mo to, Rodel. Dugo mo to. Dugo ko? Mapait na tawa ni Rodel. Lumapit siya ng bahagya kay Alexa. Ang kanyang presensya ay parang aninong nilamon ang buong silid. Sa oras na mapatunayan kung akin nga ang batang ito, ibang usapan na yon. Pero sa ngayon, para sa akin, ikaw ay isang threat. Ang pamilya ko may mga kalaban at hindi ko hahayaan na gamitin mong batang to para makuhang yaman ko. Wala akong pakialam sa yaman mo, sigaw ni Alexa na unti-unti nang nawawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Biglang bumukas ang pinto ng powder room. Mabilis nag-ayos ng sarili si Rodel at bumalik sa kanyang malamig at walang pakiramdam na anyo. Si Sofia, ang ex-girlfriend ni Rodel, ang sikat na modelo, pumasok na may hawak na basong champagne. Rodel, darling, kanina pa kita hinahanap. Wika ni Sofia na may mapanirang ngiti kay Alexa. Tiningnan niya si Alexa mula ulo hanggang paa, puno ng pangungutya. Oh Alexa, bakit ka umiiyak? Napagtanto mo na bang hindi ka nababagay sa mundong to? Tiningnan ni Rodel si Alexa ng huling beses. Isang tingin na punong-puno ng babala. Ayusin mo ang mukha mo, Mrs. Montefalco. Huwag kang magdadala ng kahihiyan sa pamilyang ito sa loob ng ballroom. Lumabas ang dalawa. Iniiwan si Alexa na nakaluhod sa malamig na sahig ng banyo. Habang nakayoko, hinahawakan ni Alexa ang kanyang puson. Kahit anong mangyari, pangako niya sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaan galawin nila ang anak ko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdarasal, hindi niya napansin ang isang aninong nagmamasid sa labas ng banyo. Isang taong nakarinig sa bawat salitang binitiwan nila. Isang taong may mas malalim at mas madilim na motibo laban sa mga Montefalco. Ang laro ng kapangyarihan ay nagsisimula pa lamang at si Alexa ang nasa gitna ng apoy. Ang bawat takbang ni Alexa pabalik sa ballroom ay parang paglalakad sa ibabaw na nagbabagang uling. Ang kanyang mga mata namamaga pa rin mula sa pag-iyak sa banyo, ngunit pinilit niyang punasan ang lahat ng bakas ng kahinaan. Pagpasok niya, sinilubong siya na nakabubulog na liwanag ng mga chandelier at ang nakakasulasok na samyo ng mamahaling pabango at ng peking ngiti. Di man lang siya nilingon ni Rodel. Nakatayo ito sa gitna ng silid. May hawak na baso ng whiskey, habang si Sofia nakakapit sa braso nito na parang isang baging na ayaw bumitiw. Oh, narito na palang ating bride. Malakas na sabi ni Sofia, sapat para mapalingon ng ilang mahahalagang panauhin. Ang kanyang tono ay puno ng lason na nababalot sa asukal. Alexa, darling, mukhang napagod ka kaagad. Hindi ba't dapat nag-e-enjoy ka sa pinakamagandang gabi ng iyong buhay? O baka naman hindi mo kayang makipagsabayan sa level namin? Nagtawanan ng ilang mga socialite na nakapaligid sa kanila. Ramdam ni Alexa ang init sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit alam niya, anumang sabihin niya ay gagamitin laban sa kanya. Pagod lang ako, Sofia. Salamat sa concern. Sagot ni Alexa nang may pilit ng ngiti. Pagod? Humalakak si Sofia at tumakbang papalapit kay Alexa. Sinadyang ibunggo ang kanyang balikat. Siguro hindi ka sanay sa ganitong karangyaan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang mag-adjust. Sa katunayan, pinano kong pagbisita ko bukas sa mansyon. Gusto kong makita kung paano mong aayusin ang bahay na hindi naman talaga para sa'yo. Hindi nakasagot si Alexa. Tumingin siya kay Rodel. Umaasang kahit katiting na pagtatanggol ay matatanggap niya mula dito. Ngunit ang bilyonaryo ay nanatiling tahimik. Ang mga mata nakapako sa malayo, tila hindi siya naririnig o tila wala siyang pakialam kung anong mangyayari sa kanya. Rodel, mag-usap tayo. Pabulong na pakiusap ni Alexa nang malapitan niyang asawa. Hindi ngayon, Alexa. Malamig na tugon ni Rodel nang hindi man lamang niya tinitingnan.
Huwag kang mag-e-eskandalo. Umuwi ka na. May sasakyan na naghihintay sa labas. Yun lang. Walang pag-aalala, walang lambing. Pakiramdam ni Alexa isa siyang kasangkapan na itinapon matapos gamitin. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, naramdaman niya ang matalim na tingin ni Sofia sa kanyang likuran. Pagdating sa loob ng sasakyan, hindi na napigilan ni Alexa ang kanyang mga luha. Ang mansyon na dapat magiging tahanan niya ay naging isang kulungan. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, may isang mensaheng pumasok sa kanyang telepono. Galing sa isang hindi kilalang numero. Alam ko ang tinatago mo sa iyong sinapupunan, Alexa, at alam ko rin ang totoong dahilan kung bakit ka mahal ni Rodel. Kung gusto mong mabuhay ang bata, lumayo ka sa mga Montefalco. Papatayin ka nila bago mo pa man maisilang ang sanggol. Naniga si Alexa sa kinaupuan. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig sa takot. Hindi pa lang sa Sofia ang pagkamuhi ni Rodel ang kanyang kalaban. May isang taong nakamasid. Isang taong kilala ang bawat sekreto ng pamilya Montefalco. Pagdating niya sa malaking mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ang bahay ay napakalaki, napakaganda, ngunit ang bawat sikreto ng pamilya Montefalco. Ang bawat sulok parang may mga matang nakatingin. Pumasok siya sa kanyang silid at muli hinaplos ang kanyang tiyan. Hindi ko alam kung anong laro ang pinasok natin. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang dilim sa labas ng bintana. Pero kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Sa kabilang banda, sa opisina ni Rodel, tinitingnan nitong isang lumang litrato. Isang litrato ng kanyang ina at ng isang lalaking hindi niya kilala. Ang kanyang mga mata, puno ng pait. Sa kanyang isip, iniisip niya tungkol sa bata. Kung akin nga ito, bakit parang may mali? Ang mga piraso ng puzzle hindi nagtutugma at ang bangungot nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid ni Alexa ay hindi nagdulot ng pag-asa, bagkus tila isang pasabog na nagpapaalala sa kanya na panibagong araw na naman na pakikipaglaban. Pagbaba niya sa pagkainan, sinalubong siya ng isang tanawing nagpakulo sa kanyang dugo. Nakatayo si Sofia sa kusina, nakasuot ng isang silk robe at abala sa pag-aayos ng almusal habang ang mga kasambahay nakayuko lamang. Ang kapangyarihan ni Sofia sa loob ng mansong ito ay mas malalim kaysa sa inaasahan ni Alexa. Good morning, Alexa. Nagluto ako ng special omelette para sa'yo. Buntis ka, hindi ba? Kailangan mo ng tamang nutrisyon. Wika ni Sofia nang mapansin ang pagpasok ni Alexa. Ang kanyang boses puno ng mapanirang tamis. Hindi kumibo si Alexa. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa hapag, ngunit hinarang siya ni Sofia. Kailangan mong kumain, Alexa. Huwag kang maging bastos sa bisita. Tiningnan ni Alexa ang plato na inilapag ni Sofia sa harap niya. Ang amoy ng pagkain ay biglang nagpabaliktad sa kanyang sikmura. May kakaiba sa amoy nito. Isang mapait na aroma na nakatago sa ilalim ng bango ng pampalasa. Hindi ako nagugutom. Maikling sagot ni Alexa. Talaga? Tumawa si Sofia at bigla lumapit sa tenga ni Alexa. O baka naman takot kang lasunin kita. Huwag kang mag-alala, Alexa. Hindi kita papatayin sa parang madali. Gusto kong makita kang dahan-dahang nawawasak habang unti-unting kinukuha ni Rodel ang lahat ng sayo. Kasama ng batang yan? Naniga si Alexa. Anong ibig mong sabihin? Alam ko ang lihim mo, Alexa. Ang batang yan, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Yan ang dahilan kung bakit ka mamamatay sa loob ng bahay na ito. Bulong ni Sofia bago to lumakad nang parang reyna patungo sa salas kung saan naroon si Rodel. Sa mga sumunod na minuto, naging saksi si Alexa sa isang eksenang masakit sa mata. Nakita niyang hinaplos ni Rodel ang mukha ni Sofia, isang uri ng lambing na kailanman hindi binigay nito sa kanya. Ang puso ni Alexa ay tila pinipiga. Bakit siya pa ang pinili ni Rodel? Bakit kailangan niyang maranasan ng ganitong kahihiyan? Rodel, tawag ni Alexa na pilit nilalakasan ng loob. Kailangan natin mag-usap tungkol sa sanggol? Tumigil ang tawanan ni Sofia at Rodel. Malamig na lumingon ang bilyonaryo sa kanyang asawa. Ang kanyang tingin kasing talim ng yelo. Alexa, hindi mo ba nakikita? May bisita ko. Bumalik ka sa kwarto mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Pero Rodel, kailangan mong malaman ng totoo.
Wala akong pakialam sa mga kwento mo. Malakas na putol ni Rodel dahilan upang mapaatras si Alexa. Ang lahat ng oras ko nakalaan sa kumpanya at sa mga importanteng tao. Huwag kang maging sagabal. Umalis si Rodel kasama si Sofia na nag-iwan ng isang mapang-asar ng ngiti bago tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan si Alexa sa gitna ng malawak at malamig na salas. Ang bawat dekorasyon, bawat mamahaling gamit ay tila tumatawa sa kanyang pagiging mag-isa. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng matinding pananakit ng kanyang tiyan. Ang kaba, ang gutom at ang matinding stress ay nagsisimulang magdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Napahawak siya sa pader, humihingal. Hindi, hindi pwedeng mangyari to sa bata. Nang makapasok siya sa banyo, nakita niya sa salamin ang kanyang sarili. Maputla, wasak at puno ng takot. Ngunit sa gitna ng kanyang kahinaan, may isang matibay na desisyon na nabuo sa kanyang isip. Hindi ako papayag na maging biktima na lang. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinawagan na isang lumang kakilala, ang tanging tao na alam niyang kayang tumulong sa kanya sa labas na mundong ito. Kailangan ko ng tulong mo, bulong niya sa kabilang linya. Kailangan kong ilabas ang totoo tungkol sa mga Montefalco bago pa nila ako tuluyang lamunin. Hindi alam ni Alexa sa labas ng mansyon, may isang sasakyang nakaparada sa madilim na sulok at isang lalaking naninigarilyo ang seryosong nakatingin sa bintana ng kanyang silid. Ang laro nagiging mas madugo at ang bawat desisyon ni Alexa ay maglalapit sa kanya sa katotohanang mas mapanganib pa kaysa sa kanyang kinatatakutan. Ang hangin sa loob ng Montefalco Mansion ay tila naging mabigat, puno ng tensyon na nakakasakal. 2 linggo nang nakakalipas mula nang magsimulang magbuntis si Alexa at sa bawat araw ang kanyang kalusugan ay humihina dahil sa matinding stress at pag-aalinlangan. Ngunit ang pinakamabigat na pasanin ay ang presensya ni Sofia na tila nanirahan na sa mansyon. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang mahalagang fundraising gala na gaganapin sa mansyon, abala si Alexa sa pag-ayos ng ilang mga dokumento sa library. Biglang pumasok si Sofia, suot ng isang pinakamahal na red cocktail dress na tila sinadya para agawin ang atensyon ng sino mang makakakita. Alexa, darling, panimula ni Sofia habang naglalakad paikot sa lamesa. Bakit hindi ka sumama sa party mamaya? Alam kong gusto mong ipakita sa lahat ang iyong kondisyon. Hindi ako interesado na ipakita ang sarili ko. Sofia, malamig na sagot ni Alexa habang hindi na tumitingin sa kausap. Sayang. Sayang dahil balak ni Rodel na ipakilala ako mamaya bilang bagong brand ambassador ng kumpanya. Wika ni Sofia habang hinahaplos ang gilid ng mesa. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Habang ikaw ay nakakulong dito at nagbubuntis na isang batang hindi siguradong pinagmulan, ako ang kasama niya sa bawat spotlight. Ako ang kinikilala ng mundo bilang reyna niya. Tumayo si Alexa. Ang kanyang mga mata naglalabas ng galit. Kung gusto mo siya, kunin mo. Hindi ko kailangan ng titulong yan. Ang kailangan ko lang ay katahimikan. Katahimikan? Masyado kang ambisyosa, Alexa. Tumawa ng malakas si Sofia, lumapit siya kay Alexa at biglang hinawakan ng braso nito na napakahigpit. Ang bawat hakbang mo sa bahay na ito isang pagkakamali. Ang batang nasa sinapupunan mo ay isang hadlang at ang mga hadlang dapat tinatanggal. Sa isang iglap, kinuha ni Sofia ang isang baso ng tubig sa gilid at sinadyang ibuhos to sa sahig sabay tulak kay Alexa patungo sa hagdanan. Oops! Mag-ingat ka, Alexa! Nawala ng balanse si Alexa. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa basa at madulas na sahig. Sa isang iglap naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa mga baitang ng hagdan. Ang bawat pagtama ng kanyang likod at balikat sa matigas na kahoy ay nagdulot ng matinding sakit. Napasigaw si Alexa habang gumugulong siya pababa. Ang huling bagay na naramdaman niya bago magdilim ang kanyang paningin ay ang matinding kirot sa kanyang puson. Narinig ang malakas na kalabog sa buong mansyon. Mabilis tumakbo si Rodel mula sa kanyang opisina. Ang mukha ay puno ng pagkagulat. Nakita niya si Alexa na nakandusay sa paanan ng hagdan. Ang kanyang gown ay may bakas ng dugo. Alexa! Sigaw ni Rodel. Ang kanyang boses hindi na malamig. Ito ay puno ng takot.
Binuhat niya si Alexa ng padaskol, ang kanyang mga mata nanlalaki sa nakikitang dugo. Sa itaas ng hagdanan nakatayo si Sofia, ang kanyang mukha puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, may nakatagong ngiti ng tagumpay. Oh my God, Rodel! Nadulas siya! Sinubukan ko siyang pigilan. Hindi siya nilingon ni Rodel. Mabilis tong tumakbo patungo sa sasakyan habang si Alexa unti-unting nawawala ng malay sa kanyang mga bisig. Wag, Alexa. Wag kang susuko. Pabulong na sabi ni Rodel. Ang boses ay nanginginig. Sa pagkakataong to, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganito ang takot na nararamdaman niya. Hindi lang dahil sa kumpanya, hindi lang dahil sa pagkatao ni Alexa, kundi dahil sa isang bagay na unti-unting nagigising sa loob niya. Habang bumabagtas ang sasakyan patungo sa ospital, ang bawat segundo ay tila isang kawalan ng pag-asa. Sa loob ng puso ni Rodel may isang boses na sumisigaw. Kung mawala ang bata, mawawala ang tayong pagkakataon ko na magkaroon ng pamilyang tunay na akin. Ngunit sa gitna ng kadiliman, hindi alam ni Rodel na ang aksidenteng to ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali ni Sofia. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na maglalantad sa tunay na kulay ng mga taong nakapaligid sa kanya at sa lihim na pumatay sa ama ni Alexa. Ang emergency room ng St. Jude Medical Center ay puno na nakakasilaw na puting ilaw at amoy ng antiseptic na sumasakal sa sistema ni Alexa. Ang lahat ay malabo. Ang huling alaala niya ay ang matalim na kirot sa kanyang puson habang siya'y gumugulong pababa ng hagdan at ang boses ni Rodel na tumatawag sa kanyang pangalan. Isang boses na hindi niya akalaing magiging puno ng pag-aalala. Sa labas ng operating room nakatayo si Rodel, ang kanyang mga kamay na babalot pa rin ng tuyong dugo ni Alexa. Hindi siya mapakali, pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang may kasamang mabigat na paghinga. Ang kanyang isip hindi makafocus. Ang imahe ni Alexa na walang malay at puno ng dugo, paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang utak. Sir, kailangan niyo pong kumalma. Wika ng isa sa kanyang mga tauhan na sumunod sa ospital. Hindi ko magagawa yon. Bulyaw ni Rodel. Kung may mangyari sa kanya, kung may mangyari sa bata, napahinto siya. Bakit siya natatakot? Sa loob ng ilang buwan, tinuring niyang bata bilang isang kasangkapan, bilang isang sumpa. Ngunit sa sandaling muntik itong mawala, ang pagkamuhi na dati niyang nararamdaman ay napalitan ng isang kakaibang pangamba. Pagkalipas ng ilang oras, bumukas ang pinto, lumabas sa isang doktor na pagod ang mukha. Dr. Santos, kamusta sila? Agad na tanong ni Rodel, sabay hawak sa balikat ng doktor. Bumuntong hininga ang doktor. Naging kritikal ang kondisyon ni Mrs. Montefalco. Nagkaroon siya ng matinding trauma sa kanyang katawan na nagdulot ng panganib sa kanyang pagbubuntis. Sa ngayon, iligtas natin ang bata pero mahina ang kapit nito. Kailangan niya ng mahigpit na bed rest at iwasan ng kahit anong physical o emotional stress. Kung hindi, maaaring hindi na natin sila maililigtas sa susunod. Para bang nabunutan ng tinik ang dibdib ni Rodel. Ngunit kasabay nito ang pagdagsa na matinding galit. Sofia! Pagpasok ni Rodel sa kwarto kung saan nakaiga si Alexa, naabutan niya tong maputlang maputla. Nakakabit ang iba't ibang monitor sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa ilalim ng malabong ilaw, nakita niyang isang Alexa na hindi niya nakita noon. Isang Alexa na mukhang marupok at nangangailangan ng proteksyon. Inawakan ni Rodel ang kamay ni Alexa. Bakit may nayaang mangyari to? Bulong niya sa sarili, puno ng pagsisisi. Bakit hindi ka lumaban? Bahagyang nagmulat ng mata si Alexa. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit nakita niya ang mukha ni Rodel. Rodel? Pabulong na tawag nito. Ang bata, ligtas ba siya? Tiningnan siya ni Rodel ng diretso sa mga mata. Sa sandaling yon, ang malamig na bilyonaryo ay naglaho. Ligtas siya. Ligtas kayong dalawa. Mula ngayon, Alexa, walang makakasakit sa inyo. Hindi na ako papayag. Ngunit hindi alam ni Rodel na sa labas ng pintuan, nakikinig si Sofia. Ang mukha ng modelo hindi nagpapakita ng pagsisisi, bagkos ito'y puno ng maitim na plano. Ligtas, sabi mo, Rodel? Bulong ni Sofia sa kanyang sarili habang may hawak na telepono. Hindi pa tapos ang laban. Kung hindi ko kayo mabatay sa hagdan, marami pang ibang paraan. Kinabukasan habang nagpapahinga si Alexa, pumasok si Rodel nang may dalang pagkain. Ito ang unang pagkakataon na inalagaan siya ng lalaki.
Ang mga kilos ni Rodel ay dahan-dahan, maingat at puno ng hindi may paliwanag na lambing. Kain ka na, wika ni Rodel. Salamat, sagot ni Alexa, ang kanyang boses mahina pa rin. Rodel, bakit mo ginagawa ito? Hindi ba sabi mo intrusa lang ako sa buhay mo? Natigilan si Rodel. Tumingin siya sa malayo bago muling humarap kay Alexa. Hindi ko alam, Alexa. Siguro dahil sa bata? O siguro dahil sa unang pagkakataon, natakot akong mawala ng isang bagay na naging bahagi na ng mundo ko. Sa kabila ng pagiging malambot ni Rodel, may isang bagay na hindi pa alam ni Alexa. Si Rodel mismong nagtatago ng mga dokumentong magpapabagsak sa mga taong pumatay sa kanyang ama. At habang nagiging malapit sila, lalong nagiging delikadong sitwasyon. Ang kanilang pagmamahalan ay isang apoy na pilit nilang tinatago pero handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng opisina ni Rodel ay tila naging kasing lamig ng yelo. Nakatayo siya sa harap ng isang CCTV monitor na nakakonekta sa security system ng mansyon. Ang bawat frame ng video ay nagpapakita ng isang katotohanan na dumurog sa huling natitirang tiwala ni Rodel kay Sofia. Sa screen, malinaw na nakita ang nangyari sa hagdanan. Nakita ni Rodel kung paanong sinadyang basain ni Sofia ang sahig, kung paano nito hinila ang braso ni Alexa at ang pinakamasakit sa lahat ang ngiti ni Sofia habang nakatingin sa gumugulong na katawan ni Alexa. Walang hiya, bulong ni Rodel. Ang kanyang kamao tumama na napakalakas sa mahogany table. Dahilan upang mabasag ang isang basong kristal. Di siya nag-aksaya ng oras. Gamit ang kanyang impluensya, pinatawag niya ang kanyang head of security at inutusan na ipablock lahat ng access ni Sofia sa kanilang ari-arian, kasama ng pagbabantay sa mansyon. Ngunit bago pa siya makakilos, kumatok si Sofia sa kanyang opisina. Pumasok ang babae na may dalang tray ng kape. Ang kanyang mukha nakasuot ng isang perpektong maskara ng pag-aalala. Rodel, darling, kamusta si Alexa? Sobrang nag-aalala ako sa nangyari. Napakasamang aksidente noon. Tumayo si Rodel. Dahan-dahan, lumapit kay Sofia. Ang kanyang mga matay parang dalawang talim na handang humiwa. Aksidente, Sofia? Sigurado ka? Bahagyang natigilan si Sofia, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang reaksyon. Oo naman, mahal. Bakit mo tinatanong? Bigla, kinuha ni Rodel ang isang tablet at iniharap to kay Sofia. Pinakita niya ang malinaw na footage ng krimen. Ipaliwanag mo to, ngayon din. Nagbagong mukha ni Sofia. Ang kanyang mapaglarong ngiti na palitan ng isang mapanganib at malamig na titig. Hindi siya nagbalat kayo. So, napanood mo na pala. Ano naman ang gagawin mo? Ipakukulong mo ko? Sisirain mo ang pangalan ko? Sira ng pangalan mo, oras na ilabas ko to sa mga otoridad. Sagot ni Rodel. Subukan mo, hamon ni Sofia habang humahakbang papalapit kay Rodel. Subukan mong galawin ako, Rodel. Alam mo kung anong impormasyon ang hawak ko tungkol sa kumpanya mo. Alam ko ang tungkol sa mga iligal na transaksyon ng ama mo at kung paano mo pilit tinatabunan ang pagkamatay ng ama ni Alexa. Kung idadamay mo ko, ilulubog kita kasama ko. Naniga si Rodel. Ang banta ni Sofia hindi biro. Ang pagkamatay ng ama ni Alexa ay isang sugat na hanggang ngayon hindi pa rin hilom. At ang kumpanya ng mga Montefalco ay nakatayo sa isang pundasyon ng mga sekretong matagal nang nakabaon. Anong gusto mo? Tanong ni Rodel. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng puot. Gusto ko manatili ako sa tabi mo at gusto ko ilayo mo si Alexa sa buhay ko. Sagot ni Sofia. Piliin mo, Rodel. Ang babaeng walang silbi na nagdadala ng batang hindi mo naman sigurado kung kanino o ang kapangyarihan at proteksyon na maibibigay ko sa iyo. Samantala, sa ospital nagising si Alexa mula sa isang masamang panaginip. Naramdaman niyang parang may nagmamasid sa kanya. Paglingon niya sa bintana, nakita niya isang lalaking nakaitim na mabilis na naglakad palayo sa koridor. Nang buksan niya ang kanyang nightstand drawer para kumuha ng tubig, may nakita siyang isang sobre. Nang buksan niya ito, isang litratong bumungad sa kanya. Litrato ng kanyang ama nung araw na mamatay ito. At sa background, nakita niyang isang taong hindi niya inaasahan. Si Rodel. Hindi maaari. Pabulong na sabi ni Alexa. Ang kanyang mundo gumuho sa isang iglap. Kung si Rodel ang kasangkot sa pagkamatay ng kanyang ama, ibig sabihin, lahat ng kabutihang pinapakita nito sa kanya ngayon ay isang malaking kasinungalingan.
Ang mga piraso ng puzzle nagsisimulang mabuo at ang katotohanan ay mas madugo kaysa namang sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Hindi siya asawa, siya ay isang bilanggo ng taong pumatay sa kanyang pamilya. Ang init ng hospital room, tila naging kasing lamig ng puntod. Hawak ni Alexa ang litrato, ang ebidensyang nagpabagsak sa kanilang huling pag-asa. Sa likod ng kanyang ama na nakandusay sa loob ng opisina, malinaw na nakatayo si Rodel. Hawak ang isang dokumento na tila ba pag-aari ng pamilya Valderrama. Ang kanyang ama hindi namatay sa aksidente. Siya ay pinatay upang makuha ang lupain at ang kumpanya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Mabilis tinago ni Alexa ang litrato sa ilalim ng kanyang unan. Pumasok si Rodel, dala ang isang basket ng mga sariwang bulaklak. Ang kanyang mukha hindi na kasing tigas ng dati, ngunit sa mga mata ni Alexa, ito na ngayon ang mukha ng isang mamamatay tao. Kamusta ang pakiramdam mo? Malambot na tanong ni Rodel habang inilalapag ang bulaklak. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Alexa, ngunit agad nitong nilayon ng babae. Huwag mo kong hawakan, malamig na tugon ni Alexa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Napatigil si Rodel, ang kanyang mga kilay ay nagtagpo. Ano ang nangyari? Bakit ganyan ang trato mo sa akin? Ano ang nangyari? Tumawa ng mapait si Alexa. Dahan-dahan siyang bumangon. Kahit naramdam niya ang sakit sa kanyang puson. Kinuha niya ang litrato sa ilalim ng unan at ibinato ito sa dibdib ni Rodel. Ito ang nangyari, Rodel. Ito ang katotohanan na matagal mo nang itinatago sa akin? Tiningnan ni Rodel ang litrato. Sa isang iglap, nagbagong kulay ng kanyang mukha. Mula sa pagkalito, naging malamig at kawalan ng emosyon. Ang maskara ng pag-aalaga tuluyang natuklap. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Rodel. Ang boses ay naging kasing talim ng isang talim ng kutsilyo. Hindi na mahalaga kung saan. Sigaw ni Alexa. Luhaan na siya ngunit matapang na nakadingin sa mga mata nito. Ang ama ko. Pinatay mo siya para sa lupain at para sa kumpanya, hindi ba? Kaya mo ako pinakasalan, hindi para sa pag-ibig, kundi para masigurado na hindi ako makakapagsampa ng kaso. Ginawa mo akong bilanggo sa sarili kong mansyon. Tumayo si Rodel ng tuwid. Di niya itinago ang kanyang tunay na anyo. Ang lalaking nag-aalaga sa kanya kanina ay naglaho. Napalitan na isang bilyonaryong walang pakialam sa emosyon. Tama ka, malamig niyang tugon. Pinatay ko ang ama mo dahil siya ang hadlang sa paglago ng imperyo ng mga Montefalco. Kung di ko siya tinanggal, ang kumpanya namin ang babagsak. Ang kasal na to hindi isang sumpa, Alexa. Ito'y isang kontrata ng seguridad. Para bang sinaksak ang puso ni Alexa. Kahit ang bata? Pati ba ang bata ay bahagi rin ng kontrata? Tumingin si Rodel sa kanyang tiyan bago bumaling sa kanyang mga mata. Ang bata. Ang bata ay isang pagkakamali. Isang panganib dapat sana inalis ko na nung una pa lamang. Hayop ka, bulong ni Alexa. Maaaring hayop nga ako, wika ni Rodel habang lumalapit sa kama. Pero tandaan mo to, Alexa. Hanggang nasa loob ka ng mundong to, wala kang kapangyarihan. Wala kang laban. Patuloy kitang itatago, patuloy kitang pakakainin, at patuloy kitang babantayan. Hindi dahil mahal kita, kundi dahil kailangan kong masiguro na hindi mo kailanman ilalabas ang sekretong ito. Lumuhod si Rodel ng silid. Iniwan si Alexa ang nanginginig sa galit at pait. Ngunit sa paglabas ng bilyonaryo, isang pamilya na anino ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, si Sofia. Nakangisi ang babae, hawak ang isang recorder. Narinig mo ba yon, Rodel? Bulong ni Sofia na makalapit to kay Rodel. Ang pag-amin mo, sapat na ito para ilubog ka sa hukay. Ngunit sa halip na matakot, ngumisi si Rodel. Akala mo ba, Sofia, hindi ko alam na nakikinig ka? Ang record na hawak mo wala ring silbi dahil sa mundong to, perang nagsasalita hindi ang katotohanan. Naiwan si Alexa sa loob ng kwarto, mag-isa at wasak. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama may isang maliit na device na nakadikit, isang listening device na iniwan ng lalaking nakaitim kanina. Ang laro ay hindi lang sa pagitan ni Alexa at Rodel, kundi isang mas malaking sabuatan kung saan ang lahat ay may kanya-kanyang lihim na ibabaon.
Ang gabi sa loob ng ospital, kasing tahimik ng isang sementeryo. Ngunit sa loob ng puso ni Alexa may bagyong nagwawala. Alam na niya ang katotohanan. Alam na ng ang lalaking tinuturing niyang asawa ay ang berdugo ng kanyang ama. Wala nang silbi ang pag-ibig, wala nang silbi ang pangamba. Ang natitira na lamang ay ang matinding pagnanais na iligtas ang buhay na lumalaki sa kanyang sinapupunan. Bumukas ang pinto ng kanyang silid ng dahan-dahan. Hindi ito ang nurse. Isang lalaking nakasuot na itim na hoodie ang pumasok. Ang lalaking nakita niya sa pasilyo kanina. Sino ka? Pabulong na tanong ni Alexa. Ang kanyang kamay nakanda ng pindutin ng emergency button. Huwag kang matakot, sagot ng lalaki. Inalis ang kanyang hood. Siya ay si Morgan, ang dating right-hand man ng kanyang ama na pinatalsik ni Rodel matapos ang krimen. Narito ako para iligtas ka. Narinig kong lahat kanina sa labas ng pintuan. Napaawang ang labi ni Alexa. Paano? Bakit? Mahal ko ang ama mo, Alexa, at hindi ko hahayaang matulad ka sa kanya. Mabilis na wika ni Morgan. May naghihintay na sasakyan sa labas ng exit sa basement. May mga tauhan si Rodel na nagbabantay sa main entrance, kaya kailangan natin dumaan sa service elevator? Di na nagdalawang isip si Alexa. Kinuha niyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang telepono at ilang personal na gamit. Sa bawat hakbang niya palayo sa kanyang kama, ang bawat tunog ng kanyang tsinela sa sahig ay parang isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Habang bumababa sila sa service elevator, biglang tumunog ang telepono ni Alexa. Isang mensahe mula kay Rodel. Huwag mong subukang tumakas, Alexa. Alam ko ang bawat galaw mo, nakikita kita. Naniga si Alexa sa kinatatayuan. Alam niya, bulong niya. Hindi na tayo makuhuli. Matigas sa sagot ni Morgan. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa basement, agad silang tumakbo patungo sa madilim na parking area. Ngunit sa paglabas sila, sinalubong sila ng liwanag ng mga headlight. Dalawang itim na SUV ang humarang sa kanilang daan. Bumaba mula sa isa rito ang mga armadong tauhan ni Rodel at kasunod nito si Rodel mismo. Ang mukha ay blanco at puno ng otoridad. Akala mo ba talaga makakatakas ka, Alexa? Tanong ni Rodel habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Morgan sabay bunot ng baril na itinuktok nito kay Rodel. Morgan, wag! Sigaw ni Alexa. Tumawa si Rodel ng mapait. Sa tingin mo ba papatay ka sa harap ng babaeng mahal mo? Alam mo ang kaya kong gawin, Morgan. Ibagsak mo ang baril na yan kung ayaw mo matulad ka sa ama ni Alexa. Sa isang iglap bumilis ang tibok ng puso ni Alexa. Nakita niya ang pagkakataon. Habang nakatingin si Rodel kay Morgan, kinuha ni Alexa ang isang mabigat na fire extinguisher na nakasabit sa pader sa kanyang tabi at pinukol to sa windshield ng sasakyan sa tabi ni Rodel. Ang malakas na tunog nagdulot ng pagkagulat sa mga tauhan. Takbo! Sigaw ni Morgan. Nagkaroon ng kaguluhan. Nagpaputok ang mga tauhan ni Rodel sa hangin, ngunit mabilis sumila si Morgan ng smoke grenade na nagdulot ng makapal na usok sa buong parking lot. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Morgan si Alexa patungo sa isang lumang motorsiklo na nakatago sa gilid. Kumapit ka ng mahigpit, sigaw ni Morgan. Habang umaandar ang motorsiklo palabas ng basement, huling nakita ni Alexa si Rodel na nakatayo sa gitna ng usok. Ang kanyang mukha puno ng matinding galit at pagkadismaya. Hindi niya alam kung saan sila pupunta pero alam niya, sa gabing ito, tuluyan niya ng tinalikuran ng imperyo ng mga Montefalco. Ngunit habang bumabagtas sila, sa madilim na kalsada, ang di alam ni Alexa ang pagtakas na ito ay eksaktong bahagi ng planong na nais ni Rodel. Isang laro ko sa ninayaan niyang tumakas ang kanyang bilanggo upang dalhin siya nito sa isang lihim na lokasyon na matagal niya nang hinahanap. Ang laruan ng pusa at dagay nagsisimula pa lamang at si Alexa hindi lamang tumatakas, siya'y ginagamit na bain. 3 linggo nang nakalipas mula nang tumakas si Alexa sa Maynila. Ngayon siya'y nagtatago sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok Banahaw, ang kanyang bagong pagkakakilanlan, Alexa Marquez. Isang simpleng babaeng nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. Walang ni isang bakas ng Mrs. Montefalco ang natira sa kanya. Ang kanyang mamahaling gown, napapalitan ng mga lumang blouse at ang kanyang mga kamay na dati laging nakamanicure, gasgas na ngayon dahil sa paghuhugas ng pinggan at pagbubungkal ng lupa sa likod bahay.
Ngunit ang katahimikan sa probinsya ay mapanlinlang. Sa bawat pagaspas ng dahon at sa bawat pagdaan ng sasakyan na hindi pamilyar sa lugar na naninigas ang katawan ni Alexa. Gabi-gabi, binabangungot siya. Nakikita niya ang mukha ni Rodel, ang kanyang malamig na tingin, at ang boses nito na nagsasabing hindi siya kailanman makakalaya. Ayos ka lang ba, Alexa? Tanong ni Aling Nena, ang matandang may-ari ng karinderya na kumupkop sa kanya. Namumutla ka na naman. Ayos lang po ako, Aling Nena. Napagod lang po siguro sa paglilinis. Pagsisinungaling ni Alexa habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bata, ramdam na niya. Isang maliit na nilalang na nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sa kabila ng kanyang pagtatago, hindi alam ni Alexa na ang bawat galaw niya ay sinusundan. Sa isang hotel sa kabilang bayan, nakaupo si Rodel sa harap ng isang laptop. Ang mga screen puno ng live feed mula sa mga natagong kamera na kinabit ng kanyang mga tauhan sa paligid ng karinderya. Tinitigan niya ang bawat kilos ni Alexa. Nakita niya kung paano ito ngumiti ng pilit, kung paano ito humawak sa tiyan nito, at kung paano ito tumingin sa malayo na tila may iniisip na malalim. Napakagaling mong magtago, Alexa, bulong ni Rodel sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay puno ng isang mapanganib na obsession. Pero hindi mo ba alam na sa bawat hakbang mo, ikaw mismo ang naglalapit sa akin sa tunay na dahilan kung bakit ka dapat lumayo? Hindi lamang si Rodel na nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Isang madilim na gabi, habang naglalakad si Alexa, pauwi sa kanyang maliit na kubo, nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Bilis ang tibok ng puso niya. Ang bawat kaluskos ay tila isang babala. Sino yan? Sigaw ni Alexa. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Walang sumagot. Ngunit sa isang iglap, isang figura ang lumabas mula sa dilim. Hindi to tauhan ni Rodel, ito ay si Sofia. Ang kanyang mukha puno ng galit at ang kanyang mga mata nanlilisik sa puot. Hawak ni Sofia ang isang maliit na patalim na kumikislap sa ilalim ng buwan. Akala mo ba matatakasan mo ko? Wika ni Sofia habang umahakbang papalapit. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang lahat. Ang posisyon ko sa tabi ni Rodel. Ang reputasyon ko, lahat. Dahil sa batang yan. Sofia, hindi mo kailangan gawin to. Pakiusap ni Alexa habang unti-unting umaatras. Kailangan ko, sigaw ni Sofia. Kung wala ka at kung walang batang yan, babalik sa akin si Rodel. Siya ang akin. Susugod na sana si Sofia nang bigla. May isang sasakyan na huminto sa harap nila. Ang mga headlight nito ay naging sanhi ng pagkabulag ni Sofia. Bumukas ang pinto at lumabas si Rodel. Ang kanyang mukha kasing itim ng gabi. Hindi siya tumitingin kay Alexa. Direkta siyang humarap kay Sofia. Bitawan mo ang patalim, Sofia. Ngayon din. Rodel, nandito ka. Tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tingnan mo, Rodel. Tatapusin ko na siya para sa atin. Sabi ko, bitawan mo, bulyaw ni Rodel. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong kagubatan. Si Alexa, sa gitna ng tensyon ay nakaramdam ng matinding hilo. Ang stress masyado ng mabigat para sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang paningin niya unti-unting nagdidilim. Huwag ngayon, panalangin niya. Kailangan kong mabuhay? Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang boses ni Rodel. Isang boses na siyang tuluyang mawalan ng malay. Hindi niya inaasahang maririnig sa ganitong pagkakataon. Huwag kang matatakot, Alexa. Hindi kita hahayaang mamatay. Ang dilim ang lumamon sa lahat. Ang pagkikita nila hindi naging isang pagliligtas kundi ang simula ng isang paghaharap na magpapabago sa kapalaran nilang tatlo habang buhay. Nagising si Alexa sa isang silid na hindi pamilyar. Puti ang paligid, amoy ospital, ngunit mas marangya ang kagamitan. Nakadungaw si Rodel sa bintana, ang kanyang balikat ay tensyonado. Nang mapansin nito na gising na si Alexa, mabilis siyang lumapit, ngunit nanatiling matayo ang distansya ng kanilang mga katawan. Nasa ligtas na lugar ka na, panimula ni Rodel. Ang kanyang boses ay tila pagod, wala ang karaniwang bagsik. Nawalan ka ng malay dahil sa stress. Ligtas ang bata?
Pilit bumangon si Alexa. Ang kanyang mga mata nanunuri. Nasaan si Sofia? Nasa kustodiya na ng mga pulis, sagot ni Rafael. Tinuloy niya ang pagtangkang manakit sa'yo. Hindi ko na siya hahayaang makalapit pa. Ngunit hindi naniwala si Alexa. Bakit mo ko iniligtas? Bakit di mo nalang hinayaan na? Huminto siya, ang boses ay nanginginig. Bakit mo pa rin ako pinoprotektahan? Gayong alam nating dalawa ang katotohanan tungkol sa ama ko. Humarap si Rodel kay Alexa. Sa kanyang mga kamay may hawak siyang isang makapal na folder. Nilapag niya ito sa kama. Dahil ang batang dinadala mo ay hindi lang basta bunga ng isang pagkakamali, Alexa, at hindi rin to anak ng lalaking inaakala mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Anong pinagsasasabi mo? Ang gabing yon, panimula ni Rodel. Ang kanyang boses ay naging paos. Ang gabing lasing tayo at hindi mo matandaan ang nangyari. Akala mo ako ang kasama mo. Akala mo ako nakipagtalik sa'yo. Pero sa gabi rin yon, may isang taong nagdrag sa inyong dalawa para magmukhang ako ang nasa kwarto. Nanginig ang mga kamay ni Alexa habang binubuksan ang folder. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang medikal, kundi mga ebidensya ng pagtataksil. Mga DNA test result at isang lumang security footage. Ang tunay na ama ng batang yan. Pagpapatuloy ni Rodel, ang kanyang mga mata puno ng pait ay si Morgan. Parang tinamaan ng kidlat si Alexa. Si Morgan, ang tumulong sa akin, ang dating kanang kamay ng ama ko. Siya ang nagplano ng lahat, paliwanag ni Rodel. Siya ang nag-utos sa mga taong pumatay sa ama mo para makuha niya ang kumpanya at ginamit niya ako bilang scapegoat para pagbintangan ako. Ginamit niyang pagmamahal mo para makuha ka niya at ang mana ng mga Valderrama. Ang pagtatangkang pagtakas mo noon, hindi yun pagliligtas. Yun ay pag-aalis sa'yo sa aking kontrol para madala ka niya sa isang lugar kung saan maaari kanyang patayan kapag naisilang na ang bata para sa kanya na mapunta ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ni Alexa. Lahat ng kabutihang ipinakita ni Morgan ay isang maskara. Ang taong inakala niyang tagapagligtas ay ang mismong halimaw na pumatay sa kanyang ama at nagdanais ng kanyang kamatayan? Bakit? Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Tanong ni Alexa, luhaan. Dahil kahit gaano ko gustong makuha ang kumpanya niyo noon, kahit gaano ko gustong manalo sa labanang ito, hindi ko hahayaan na manalo ang taong pumatay sa aking matalik na kaibigan, ang ama mo, sabi ni Rodel. Morgan and your father were best friends, Alexa. Morgan wanted it all. He killed your father to take his place and used me to cover his tracks. Ang twist ay masakit. Ang taong tinuring niyang asawa na akala niyang kaaway ay ang tanging taong sumusubok na ilantad ang tunay na kriminal. Ngunit sa labas ng pintuan, isang boses ang narinig nila, ang pamilyar na boses ni Morgan. Salamat sa paglilinaw, Rodel. Wika ni Morgan habang bumubukas ang pinto. May hawak na barel na nakatutok sa kanila. Sayang lang, dahil hanggang dito na lang ating pagtatanghal. Ang katotohanan ay nakalutang na, ngunit ang kamatayan nakatayo sa kanilang harapan. Ang laro ng bilyonaryo at ng taksil ay nagtatapos sa isang madugong komprontasyon. Ang dulo ng baril nakatutok ng direkta sa noo ni Rodel, habang kanyang mga mata nandilisik sa galit. Napakadaldal mo, Rodel. Hindi mo sana nalaman ang sekreto kung di ka naging abala sa pag-iimbestiga sa nakaraan. Hindi mo na matatakasan to, Morgan. Matapang na sagot ni Rodel bagaman nakataas ang kanyang mga kamay. Nasa labas na ng gusaling ito ang aking mga security. Huli ka na. Tumawa si Morgan, isang tawang puno ng kabaliwan. Sa tingin mo ba papayagan kitang mabuhay para tawagin sila? Alexa, lumapit ka dito. Pilit na tumayo si Alexa bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang isip nagtatrabaho ng mabilis. Alam niya na kapag lumapit siya, pareho silang mamamatay ni Rodel. Tumingin siya kay Rodel, isang tingin na punong-puno ng pag-unawa at kapatawaran. Sa sandaling yon, ang kanilang nakarang away ay parang naging maliit na bagay lamang sa harap ng mas malaking panganib. Hindi ako lalapit sa iyo, Morgan, mariing sabi ni Alexa. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang pumatay sa ama ko. Nagbago ang mukha ni Morgan. Ang kanyang pagpapanggap ay tuluyang gumuho. Dapat siyang mamatay. Ang ama mo ang hadlang sa pag-unlad ng kumpanya at ikaw, Alexa. Kailangan mo ring mawala para sa akin mapunta ang lahat?
Habang nakatuon ang atensyon ni Morgan kay Alexa, biglang gumalaw si Rodel. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang pulso ni Morgan. Rodel, nagkaroon ng matinding agawan sa baril. Ang bawat suntok sa pagtalsik ng dugo sa puting dingding ng silid ay nagpapakita ng matinding puot ng dalawang lalaki. Bang! Isang putok ang umalingaw-ngaw, tumigil ang lahat. Si Morgan dahan-dahan bumagsak sa sahig, ang kanyang dibdib ay duguan, ang katahimikan at baril ay nasa kamay ni Rodel, na hingal at puno ng sugat. Nabasag ang tensyon ng silid. Alexa, bulong ni Rodel. Binitawan niyang baril at lumapit kay Alexa. Bago pa man siya makarating sa asawa, dumating ang mga pulis at mga tauhan ni Rodel. Ang mga sumunod na araw naging mabilis. Ang kumpanya ng mga Montefalco ay nalinis. Ang mga ilegal na gawain ni Morgan ay nabunyag at ang hustisya para sa ama ni Alexa ay nakamit. Si Sofia kinasuhan ng tangkang pagpatay at ang mga Montefalco muling nakabangon ngunit sa ibang paraan. Isang taon na nakalipas. Nasa isang tahimik na hardin si Alexa. Hawak niya ang kanyang anak, isang sanggol na may mga matang kasing itim ng kay Rodel. Nakaupo si Rodel sa isang bench malapit sa kanya, nanonood sa mag-ina ng may ngiti na hindi kailanman nakita ng mundo. Hindi mo na kailangan mag-alala, sabi ni Rodel habang lumalapit at hinahaplos ang buhok ni Alexa. Wala na ang mga anino. Tumingin si Alexa sa kanya. Ang mga sugat ng nakaraan hindi nawala, ngunit ang mga ito ay nagsilbing aral. Ang kasal na nagsimula sa sumpa ay natapos sa isang tunay na pagpili, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa pagmamahal na nabuo sa gitna ng digmaan. Salamat, Rodel, sagot ni Alexa. Salamat sa pagpili sa amin. Hinalikan ni Rodel ang noo ni Alexa. Hindi ako ang pumili sa inyo. Kayo ang nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. 2 taon na ang nakakalipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni Morgan. Ang Montefalco Mansion na dati isang malamig na bilangguan ay puno na ngayon ng tawanan at tunog ng mga yabag ng batang paslit. Si Rodel nakaupo sa sahig ng nursery room, abala sa pag-ayos ng mga kahoy na bloke. Sa harap niya ang 2 taong gulang na si Leo ay masayang humahagikik habang sinusubukan gibain ang tore na ginawa ng bilyonaryo. Si Alexa nakatayo sa may pintuan, pinagmamasdan ng mag-ama. Ang kanyang dibdib ay puno ng ligaya na dati hindi niya akalaing makakamit. Alam niyang sa mata ng mundo, si Leo ay bunga ng pagtataksil ni Morgan. Ngunit sa mga mata ni Rodel, si Leo ay ang kanyang tagapagmana ng puso. Daddy, big! Tawa ni Leo, tinuturo ang malaking bloke. Oo anak, ito, ilalagay natin sa taas, sagot ni Rodel. Ang boses ito ay puno ng lambing, malayo sa malamig at mapanghusgang bilyonaryo na nakilala ni Alexa noon. Tumayo si Rodel at lumapit kay Alexa. Hinawakan niya ang bewang nito at hinalikan ng kanyang pisngi. Napagod siya sa kalaro, bulong ni Rodel. Salamat Rodel, ani Alexa na may kasamang luha ng kagalakan. Salamat dahil tinanggap mo siya ng buong buo kahit alam mong hindi sa iyo ang dugong nananalitay sa kanya. Tiningnan ni Rodel si Leo na abala sa paglalaro. Lumapit siya sa bata at binuhat ito. Hinalikan niya ang noo ni Leo ng may labis na pagmamahal. Alexa, nakalimutan mo yatang sinabi ko noon. Seryosong wika ni Rodel ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang pagiging ama hindi nasusukat sa DNA o sa dugo. Ito ay nasusukat sa kung sinong nandyan para magbantay sa gabi. Sino nagtuturo kung paano lumakad at sinong handang ibigay ang lahat para sa kinabukasan ng bata? Tumingin si Rodel kay Alexa ng diretso sa mga mata. Si Leo ang nagligtas sa akin nung panahong wala na akong direksyon. Na makita ko siyang humihinga sa iyong sinapupunan, nakita ko ang pangalawang pagkakataon para maging mabuting tao. Hindi ko siya tinanggap dahil sa iyo. Tinanggap ko siya dahil siya ang aking milagro. Lumapit si Alexa at niyakap silang dalawa ni Rodel. Sa sandaling yon wala nang anino ng nakaraan. Wala nang Morgan, wala nang Sofia, at wala nang mga kontratang nagtatali sa kanila. Ang tanging natitira ay ang isang pamilyang binuo sa pagpili, sa pagpapatawad at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Mahal kita, Rodel, bulong ni Alexa. Mahal ko kayong dalawa, higit pa sa buhay ko, sagot ni Rodel. Sa labas, ang araw-araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng gintong liwanag sa buong mansyon.
Ang unloved wife ay wala na. Ang natira na lamang ay isang babaeng lubos na minamahal at isang lalaking natutong magmahal, hindi lang sa kanyang asawa, kundi sa batang tinuring niyang tunay na anak. Ito ang pinakamagandang ending na hindi nila ipagpapalit sa kahit anong yaman sa mundo. At hanggang dito na lang ang ating paglalakbay sa mundo ni na Alexa at Rodel. Napakinggan natin ang isang kwentong puno ng puot, taksil at ang mabigat na presyo ng paghihigante. Pero kung may isang bagay man tayong matututunan sa pagbagsak na imperyo mga Montefalco, ito ay ang katotohanan na ang tunay na yaman hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng pera sa bangko. Minsan masyado tayong nabubulag sa mga titulong bilyonaryo o makapangyarihan na nakakalimutan na nating tingnan ang halaga ng pagkatao. Sa kwento ni Alexa, nakita natin na ang pinakamahalagang laban sa buhay ay hindi kung paano natin tatalunin ang ating mga kaaway, kundi kung paano tayo mananatiling tapat sa ating sarili. Kahit ang buong mundo, pilit tayong nilalamon ng dilim. At para naman kay Rodel, natutunan natin na hindi pa huli ang lahat para magbago, na ang pagiging ama at ang pagmamahal ay hindi nakadepende sa dugo o sa DNA, kundi sa kung sino ang pipiliing manatili, mag-alaga at magmahal sa gitna ng unos. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, tanungin mo ang sarili mo. Sa gitna ng mga laro at sikreto sa buhay mo ngayon, sino ba talagang pinoprotektahan mo? Ang iyong pride o ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo? Salamat sa pakikinig. Sana nag-iwan to ng aral sa inyong mga puso. Tandaan, sa bawat pagkakamali, laging may pagkakataon para magsimulang muli. Hanggang sa susunod na kwento, ako ang inyong narrator, Miss Sandra, nagpapaalalang manatiling matatag dahil ang pinakamagandang ending ay ang pagpili mong pagkatao. Maraming salamat po.